Good morning sa inyo. This video, magiging ano lang to, no? Parang talking head content. Since I'll be out for some errands and solo trip lang muna ako this morning. Wala si Mrs. and ang ating butihing anak dahil tulog pa sila. Well, it's 8 a.m. pero ganoon kasi yung oras ng nila ng tulog. Madaling araw na yan sila natulog kaya iwan muna sila. And ako lang mag-isa. Lalabas to get things done. Primarily, PMS ng kotse, maghatid ng laundry, and I don't know if we can hit the gym today. Sana we can. Pero yun lang yung main thing. Tapos may dadaanan tayong parcel na flask. Nakalimutan na namang may problema yung flash ba yun o flask? Flash delivery na na logistics. Every time, this is TikTok and Shopee. So every time na yung parcel, kahit nakaayos na yung address kahit yung parcel na nakapangalan sa asawa ko. Tapos sila yung logistic service na mapapag-a-assign na nung parcel. Napupunta sa ibang area yung yung parcel. So sobrang hassle kasi hindi nila iaan lang nila i-delivery unsuccessful lang nila ng 3 times. Kasi babalik na nila dun sa without attempting to deliver it talaga dito sa amin. Magkaibang barangay siya pero kapag minutor mo mga 5 minutes lang yung distance dun sa sakop nilang area. Pero siguro ganun talaga sa logistics kapag ganun hindi di-deliver. Pero I think ang opportunity naman nila na maging better doon is mag-communicate sila ng maayos to sa mga sa mga customers na communicate nila na maayos na hindi nila i-deliver kasi lagi nilang i-out for delivery. Tapos pag tinawagan mo naman yung rider, sasabihin na yes, i-deliver mamaya. Tapos hindi naman nila i-deliver. Gets ko naman na na medyo extra work for them. Tsaka hindi naman sobrang laki ng binabayad sa kanila to do that. Pero diba, ganun pa man. Mas okay yung communication sa mga customer. Ayun. Bago tayo pumunta doon, pupunta muna tayo sa Toyota para magpa-PMS. Second PMS nga pala ng ating Toyota Veloz. Ng Toyota Veloz ng asawa ko. Sa kanya pala to. Wala pala ako sasakyan, no? Pero second PMS na nito after ilang months. Kaganda sa Toyota kasi meron silang subsidized na certain amount per vehicle na sagot yan ng Toyota Philippines. So pag bago yung Toyota vehicle mo, brand new mo binili, may certain amount na pwede kang i-consume para sa PMS mo. For Veloz, usually 3 times kang libre. Tapos yung pang fourth may babayaran ka na kasi hindi na ma-cover lahat. Depende kasi yan sa dami ng oil na kailangan ng mo. Kasi syempre mas madami, mas iba yung presyo. Ganun siya nag-work. At least di ba? Mas okay na yan kaysa wala. Yung mga new brand syempre hindi pa ma-offer yun eh. Syempre Toyota sobrang established na yan sa Pilipinas. Puro Toyota yung makikita natin. Though mas better deal sa Mazda, if you guys know, 5 years yung in a certain kilometers, kung private owner ka naman, kung kung hindi mo naman siya pinang-TNBS. May certain kilometers pero aabot siya ng 5 years na hindi ka na magbabayad ng kahit anong PMS. So punta ka lang doon. Kahit anong sasakyan nila. Yun ang ganda ng Mazda. Medyo pricing lang yung vehicles nila. Pero ganda nun. Dumami pera natin guys. Bili tayo ng Mazda. So ngayong holiday season, we're trying our best to stay put lang dito sa Bulacan. As much as possible, since we're working from home, as much as possible, yung mga lakad natin na outside Bulacan, mga piling-pilihan, special na mga tao yung mga pinupuntahan namin. Dahil nga, sobrang hassle magbiyahe dahil sa traffic. So, ngayong December, ang nakaplano namin outside, well, December na pala ngayon, pero ang nakaplano namin sa labas ng Bulacan ay, well, isa na lang pala.
ang nakaplano namin ngayong month. Yan, isa na lang ang hindi pa namin napupuntahan na kailangan naming attendan. So yun na lang. After nun, okay na pala. After nun, hindi na kami lalabas ng Bulacan. So, tapos, ngayong December din, ngayong season din kasi, isa sa dahilan kaya gusto namin na hindi mag-set na maraming lakad din is because we are launching again. We are relaunching yung HL Fragrance, yung perfume line ng asawa ko, which is established 2017. And then, it has to be paused nung 2023, nung lumabas yung aming anak na si Zion dahil maraming reason, pero isa na doon is yung ano siya, medyo allergic siya sa sa perfume. So we can't have it in the house. Or ako din, I can't have it in me. Siyempre pag nag-asikaso ka ng perfume, malalagyan ka yan eh. So, you have to pause. Pero ngayon, we created a brand new collection, brand new line ng perfumes and yung mga oils na ginamit, mga ingredients na ginamit galing Europe yan. So high quality. We can assure na high grade, high quality yung mga perfumes namin na ilalabas. So very excited for it. It is currently in production and we are waiting for the first batch. Ano lang to, yung first batch, 4 na scent lang yan. And then everything goes well, yung next batch will add more scents. So yun lang yung update dun sa perfume. HL Fragrance nga pala yung pangalan nun. Makikita nyo yan sa IG, sa Facebook, tsaka sa TikTok, yung sa mga platform na yan. Nung isang araw pala, we met yung a few friends of ours sa Makati. So, dumayo kami Makati and nag-ano kami doon, we ate, we talk. Tagal din namin nag-usap, siguro mga 5 hours din kami magkakasama. And I've talked to this friend of mine na who were in business, no. Yun na talagang ginagawa niya full-time business. Pero pero family business. And siya tawag dito. Ang nagsimula talaga noon yung tatay niya. And then nai-delegate lang sa kanila and sa kanila pinasikaso. So it's a family business kasi involved din yung mom niya. Tapos dalawa sa kanila magkakapatid involved directly dun sa business. And we're talking about how empowering it is sa kanya to have a parent to have a family na in business for the longest time. Kasi yung mga principles na pwedeng i-share and yung mga learnings na pwedeng i-share nung papa niya sa kanila, yung mga pwedeng i-impart, very valuable. Tapos madali sila magkaintindihan sa mga sa decision making, ganyan. May mga maintindihan din sila na na part, ganyan. Tapos maintindihan din nila na ang business hindi talaga, kapag nag-venture ka sa mga bagong businesses, hindi lahat yan magsasucceed or hindi lahat yan mag-work. And kapag galing ka sa circle of people or sa families na or sa clan na hindi naman talaga per se nag-business, and hindi naman masama yun na na may mga kanya-kanyang specific na career path sa employment or sa pagiging professional. Pero yung traditional business ba, kapag hindi ka galing dun sa family na yun, parang iba din yung nila, iba din yung magiging perspective nila sa sa business. Lalo na kapag yung mga unang mong mga business mga nagfi-fail, mas maintindihan ng family na pinagdaanan na yon, na ganoon talaga siya. It's part of the process ng entrepreneurship, na hindi mag-work lahat ng susubukan mo sa buhay mo. Ganun pa man, we had a good talk. Si Anjo, very good guy, very simple guy, very wise, no? Talaga, we had a good time. Hopefully, ganun, ma-meet ulit namin sila soon. Siguro right after New Year, right the beginning of the year. Sana makapag-bonding ulit kami. Din yung din yung mamimiss mo kapag kapag sa adult life, and lalo na kapag may family ka na, meron na kayong anak. Kasi you have to consider
lagi yung schedule nyo sa work, yung rest yung dalawa, yung anak mo din, kailangan mong i-consider talaga yung condition lagi. And we're very blessed naman na meron kaming car and medyo mobile kami. As compare sa kapag wala kaming car, mas mahirap kaming maka-move around. Nakasama yung anak namin. Yeah, we're very thankful sa car namin na to, no? Pero yun na nga, pag adult ka na, you go to a certain season na yung time mo hindi na sobrang hindi na as free as before. Marami ka ng mga bagay na marami ka ng mga bagay na kailangan mong i-effort para magawa as compare sa pag ka pa, wala pang anak. Pero ganoon pa man, we should embrace every season of our lives. Kahit single ka pa, or married ka na, or meron na kayong anak, you should embrace every season of your lives. Make the most out of it. Kasi, hindi siya, kung ano man yung season na nandun ka, hindi siya palagi. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya concept na nandun lang steady for life. Nandito na tayo sa Toyota. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok na, Pero, antayin lang natin yung guard. 8:35 a.m. Hindi ko alam kung alas 9 ata sila nag-open. Yun lang muna yung rant natin today. Nag-enjoy ako mapagkwentuhan sa inyo. Sana I can do more of these videos. Yun lang. Peace.